Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo aming makasama muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Binabati natin ang lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at sa Adventist World Radio Station 89.1 mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao at ang lahat nating mga taga-subaybay dyan sa ibayong dagat. Mula sa Chicago, USA, sa UAE at dito sa Pilipinas, sa Puting Kahoy, Silang Cavite, sa Bacolod City, sa Tayabas, Quezon, sa Porac, Pampanga, sa Santo Niño, Cagayan Valley, sa Binangonan, Rizal, at ganoon din sa British Columbia, Canada, sa Timonan, Quezon, sa Martires, Cavite, at sa Toronto, Canada. Sana ay pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Sa programang ito ay sama-sama nating bubuksan ang salita ng ating Panginoon at pag-aralan ang mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at sa ating pamumuhay. At ang ating hangarin na hindi lamang kaalaman, kundi mas malalim pa na pagkakilala sa ating Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. At sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras na ito, ay makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin? Mabuti po, Pastor. At aking pong binabati lahat ng mga masugid na nanonood at nakikinig ito sa Hope Channel at saka sa AWR. Nawa ang Panginoon ay siyang makapiling natin sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Amen. At siyempre, kasama din natin si Pastor Gaspar Rabang, ang Stewardship Director ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Gaspar? Napakasayang panahon sa ating pag-aaral ngayon sa oras ng pag-aaral. Isang oportunidad na ako ay makihalahok sa ating pag-aaral bilang isang katiwala ng ating Panginoong Diyos. Binabati ko kayo ng maganda at mapagpalang oras sa bawat isa sa atin. Amen. Tayo ngayon ay nasa pangalawang trimestre pa rin sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat, Lumalago sa Pakikipugnayan sa Diyos. Tunay nga na kamanghamanghang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon ay tayo'y maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. At upang tayo'y gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Gaspar na pangunahan tayo sa panalangin. Tayo lahat ay manalangin at yumuko. Dakila naming Ama, isang mapagpalang oras na pinagkaloob nyo sa bawat isa sa aming pagripaso sa leksyon itong isang linggong ito. Panginoon, hinihiling po namin ang iyong patnubay, ay iyong kapangyarihan na nawa ang aming leksyon ngayon tungkol sa pananampalataya ay mas lalo kaming lumago sa aming pananampalataya habang kami ay nabubuhay at naghihintay sa malapit nyo ng pagbabalik. Dahil ito aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay nasa pang-8 na bahagi ng ating leksyon sa trimestreng ito na may pamagat na pagkakaroon ng pananampalataya. Naway maging makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral habang sinusuri natin ang pang-8 na bahagi ng ating leksyon. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Hebreo Kapitulo 11, ang talata ay 1. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Kaibigan,
Alam mo ba na may nagsabi ang pananampalataya parang wifi? Hindi mo ito nakikita pero may kapangyarihan itong i-connect ka sa mga bagay na pinakakailangan mo. At sa ating spiritual na buhay, walang duda kung walang pananampalataya, wala tayong koneksyon sa ating Panginoong Diyos. Pero kumusta nga ba ang signal ng iyong pananampalataya ngayon? Nakakaranas ka ba ng pagkakataon na tila low connection o nanghihina ang iyong loob dahil sa hindi matindi o kaya matindi ang pagsubok na dumating sa iyo? O baka naman ang pananampalataya mo ay parang isang rosas mula sa pagiging munting usbong ay unti-unti nang namumukadkad at nagbibigay ng bango sa mga tao sa paligid mo. Ngayong oras na ito ay hihimayin natin ang paksang ito ng mas malalim at pag-usapan natin ang tatlong punto na atin pong papag-aralan ngayon. Ang una ay given faith, pangalawa ay growing faith, ang pangatlo ay Christ-like faith. So, yung una ay kung paano nga ba harapin ng pagdududa at kawalang pananalig. Ang pangalawa ay ang turo ni Jesus tungkol sa pagkakaroon ng malakas na pananampalataya. At yung ikatlo ay higit sa lahat yung ibig sabihin ng magkaroon ng mismong palalampalataya sa ating Panginoong Jesus. So, isa-isahin po natin ito, mga minamahal na mga kapatid. Ang una ay given faith. Pastor Marvin, ano itong pinapag-usapan natin tungkol sa punto na pagkakaroon ng pananampalataya mula sa unang punto natin na given faith? Pastor Jules, palagi nating pinag-uusapan ang pananampalataya. Mhm. At ito, lalo na sa lesson natin ito, having pagkakaroon ng pananampalataya. Bago po tayo magpatuloy, ano bang pananampalataya? Mhm. Ang pananampalataya ay confidence or trust. Yan ang ibig sabihin yan. Pero paano inisip ko ito? Paano ko ilarawan ito para maintindihan na itong pananampalataya? Para bang itong inuupuan natin? Mhm. Itong inuupuan natin, Pastor Jules, nung umupo ka ba dyan, chinek mo na tama yung mga screw, Hindi. tama yung mga tornilyo dyan, Hindi naman. o umupo ka na lang dyan? Umupo na lang. Umupo na lang. Yan. Yun yung pananampalataya. Na pag upo mo, may kumpiyansa ka na yung upuan ay hindi babagsak. Mhm. Yun ay bubuhatin ka. Mhm. Yun ang pananampalataya. So, ang pananampalataya ay hindi mo tinetest ang lahat. Magkakaroon ka lang ng pagtitiwala. Mhm. Yung pagtitiwala na yun ay sa Panginoon. Now, pag sabi natin given, nasa past tense na yun, di ba? Past tense ba yun? Given. Given faith. Naibigay Naibigay na. na yung pananampalataya. Mhm. So, while having faith, yung ating outline, may given faith na. Now, titingnan po natin, ang pananampalataya ay nagsisimula sa Panginoon. Mhm. Faith begins not with what we receive, but with who God is. Mhm. Yan. Hindi ang pananampalataya ay hindi yung ano yung natanggap natin, kundi ang pananampalataya ay sino ang Panginoon. Mhm. Ang pananampalataya ito ay nag-uumpisa sa Panginoon. Mhm. Kaya yung ating memory verse kanina ay ano, faith shows the reality of we hope for. It is the evidence Things not seen. of things we cannot see. Yung gamit na translation yan, yung New Living Translation. Di ba? Yung Living Translation. Maganda yung huling phrase niya. Ang sabi doon, it is the evidence of the things we cannot see. Mhm. Oh. Paano natin sampalatayanan yung isang bagay na hindi mo nakikita? Yan. Yun ang pananampalataya. Faith is trusting God's goodness, wisdom, and faithfulness. Mhm. Kaya yung issue doon, hindi sa akin, hindi sa inyo. Ang issue doon ay sa Diyos. Panginoon. Kaya yung pananampalataya yun ay
anchored sa ating Panginoong Hesus. Mhm. Kaya, true faith grows out of knowing God personally. Ayan. Yung pananampalataya pala yan, mga minamahal na kapatid, ay yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. Kaya, yung given faith, na ibigay yung pananampalataya, ang equation niyan, yung pagkakilala natin kung sino ang Panginoon. Panginoon. Kasi kung sino yung Panginoon, kung sino ang Panginoon, then tayo ay nagtitiwala sa Kanya, nagkakaroon tayo ng kumpiyansa sa Kanya. Para sa ganon, yung ating pananampalataya ay lalago yan. Hindi lang yung feelings. Ano bang sabi doon sa 2 Corinthians 5 verse 7? Sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Lumalakad tayo ayon sa pananampalataya. Palataya. Kaya, yung one pala, Pastor Jules, Pastor Gaspar, yung pananampalataya ay we walk not by sight, we walk by Faith. faith. Sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya, dapat ito yung makultivate sa atin bilang isang mananampalataya. Na yung pananampalataya ko, pananampalataya nyo, it should be leaning. Nakadepende yan kung sino ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Pastor Raspar. Kaya napakaganda na yung saluubin na yung memory text natin. Faith shows the reality of what we hope for. Kaya tinitignan ko yung salitang faith sa original version. Ang sabi niya ay pistis dito sa Greek word. Na ang ibig sabihin ay trust, belief, confidence, and reliance. Kaya mula dito, ibig sabihin, yung mga apat na ibig sabihin ng faith ay hindi nakukuha sa intellectual na bagay, kundi nakukuha ito sa trust and active dependence sa Panginoon. Kaya sinasabi sa leksyon natin na having faith, na i-remind sa atin sa lesson natin, na kailangan tayong may anchored. In history, makikita natin, yung mga patriarka ay nadidevelop ang kanilang pananampalataya. Kahit hindi nila nakikita sa bagay na yon, pero mayroon silang tinatanaw. Kaya nga, ang ganda dito, sa leksyon natin, sa Hebreo 11, dito yung mga pananampalataya ng mga patriarka, ng mga tao na hindi pa nila nakikita yung promise ng Panginoon. Kaya dito sa verse 13, Pastor, pakibasa. Punta ako in advance. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako, ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang pinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Kaya sa buhay natin, patuloy tayo naglalakbay, sabi na, strangers and pilgrims. Yung mga patriarka, na-develop nila yung pananampalataya. Bagamat yung napakinggan nila ng mga promise na ikapagkakalob ng Diyos sa kanila, bagamat di pa nila nakikita, pero yung pananampalataya na ron ay nandoon na sa kanila. Yun yung hinahawakan nila. Kaya nga ang pananampalataya dito na ibig sabihin ng pistis, yung trust and confidence sa ating Panginoong Diyos, Pastor Jules, Pastor Marvin. Kaya napakaganda ating nakita na ang pananampalatayang ito ay ibinigay. Ang ibig sabihin, ang pananampalataya pala ay it is a gift. Faith is a gift. Faith doesn't start with your own effort, but it starts with God. Ito ba yung sinasabi kanina, Pastor Marvin? Na yung ating pananampalataya, ito ay nag-umpisa sa ating Panginoong Diyos. At ang pangalawa ay faith is anchored in truth. So faith is not blind. It is anchored in the reality of what God had done and what He will do. Yung ating pananampalataya na we have faith that God created the world. So if you
Kung tayo ay nakatuon doon sa crisis, hindi doon sa Creator, ay yun ay hindi pananampalataya na nanggaling sa ating Panginoong Diyos. Ang ating pananampalataya sana ay anchored in the truth sa ating Panginoong Diyos. At yung ating pananampalataya is a choice, not a feeling. Yung sinasabi natin na misconception na faith is an emotion. Ito by emotion, Pastor Marvin at Pastor Gaspar, yung pananampalataya ba ay emotion? Or yung pananampalataya ay feeling? Pag balikan natin doon sa memory verse natin, faith is the evidence. Ibig sabihin noon ay mayroong pinaniniwalaan mo na hindi yun based doon sa feeling, hindi yun based sa feelings, but it should be based on the person. Sa Panginoon. Sa Panginoon. Kasi yun, pag based doon sa feeling, based doon sa emotion, then sa equation, walang Panginoon. Dapat doon sa pananampalataya, nandun ang Panginoon. Kaya doon sa memory verse natin, yan yung chapter of heroes by faith. Pag titingnan natin, pag isa-isahin mo yung mga tao na dyan, na mga karakter, it is based on who God is. Tingnan mo kay Abraham. Sabi na, Abraham, alis ka dyan, doon sa Ur. Kaya umalis siya doon, sino ang nakabase ba yun doon sa feeling niya at sa emotion niya? Or nakabase doon sa tumawag sa kanya? Sa tumawag sa doon kanya. Sa tumawag sa kanya. So, kinakailangan na magkakaroon ka ng pananampalataya dahilan doon sa author ng pananampalataya. Na yun yung evidence sana na panghawakan natin. Na magkaroon tayo ng malakas na pananampalataya. Parang kahintulad yung karanasan ni Sarah. Di ba nung sinabi ng propeta o ang Diyos na magkakaroon siya ng anak, tumawa pa siya. Dahil ang alam niya, dahil matanda na, hindi na siya manganak. Pero dito, hinihintay ng Diyos yung response niya kung maniwala o manampalataya sa sinabi ng Diyos na magkakaroon ng anak. Kaya dito sa Romans chapter 4, meron pong binabanggit dito sa karanasan na yon kung gaano kaimportante ang may pananampalataya. Pakibasa Chapter 4, verse 20 and 21. 20 and 21. Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluwalhati niya ang Diyos at lubos na naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang kaniyang ipinangako. Kaya yung sinasabi niya doon, instead na ikaw ay magduda, instead na ikaw ay hindi magpatuloy sa pananampalataya mo, sabi niya, palakasin mo. Dahil yun lang yung sandata natin, kagaya ng karanasan ni Sarah. Kaya si Sarah pinalakas niya, na bagamat hindi yun na hindi imposible na. Pero dahil nanampalataya siya sa sinabi ng Panginoon, ang Panginoong Diyos man ay tinugunan niya yung isang bagay na wala kay Sarah itong panahon yon. Kaya yung pananampalataya, yung imumove ka niya, parang ipinupus ka niya na dapat ay maging matatag ka sa pananampalataya, and God will make miracles after miracles sa buhay natin. Pastor Jonas, Pastor Marvin. Okay. So meron akong take away na nakita rito, Pastor Marvin at Pastor Gaspar. Sabi ay, faith is choosing to rely on the measure God gave you, staying anchored in His history, and trusting His word more than your current feelings. So kagaya ng sinabi natin kanina, ito'y anchored doon sa Diyos na kung saan ay nagbigay sa iyo ng pananampalataya. Hindi nakabase doon sa iyong nararamdaman, kundi nakabase doon sa author, sa Diyos. Kanya't merong sinasabi rin sa Hebreo, look unto
Jesus. He is the author and finisher of our faith. Okay, tayo dadako na sa pangalawang punto, growing faith. Pastor Marvin. Yung salitang growing, it is continuous. Nagtutuloy-tuloy yan eh. Kasi yung unang outline, given, already given. Past tense yan eh. Itong growing ay continuous. Ibig sabihin niyan ay yung pananampalataya, para bang muscle yan. Yung muscle, pag yun ay palagi mong ginagamit, lumalaki, nadidevelop. So, ibig sabihin noon ay ang pananampalataya ay nadidevelop yan sa pamamagitan ng ating karanasan sa ating Panginoon. Ngunit, paano yung unang dating ng pananampalataya? Sabi sa Roma 10, versikulo 17. Anong sabi dyan? 17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Yun pala, yung growing faith ay yan ay nagdidepende doon sa mga promises ng Panginoon. Sa mga kanyang mga salita. Sa kanyang mga salita. Kasi doon ang sabi doon, faith, saan manggagaling una? Ang pananampalataya. Yung pakikinig. Kaya the moment na napakinggan mo yung Ebanghelyo, at after that, you embrace the truth, doon mag-uumpisa ang pananampalataya. At hindi lang yon, ang pananampalataya ay ito ay ang foundation nito ay yung mga promises ng Panginoon that will give us hope and confidence. And not only that, yung pananampalataya, may shift yan eh. Ano yung shift? From self-reliance to God's dependence. Yan. Kasi minsan ang nangyayari, we rely on ourselves. Pero ang pananampalataya pala yan, kung gusto natin lumago yung ating pananampalataya, dapat yan nakatuon doon sa mga pangako ng Panginoon at yung ating pananampalataya ay niyan ay the more you practice yung pananampalataya, the more it will develop. At yun, yung pagde-develop na yan, yung growing process na yan, ay nakukuha yan doon sa ating karanasan sa ating Panginoong Jesus. Kaya kinakailangan ng isang mananampalataya, huwag po natin kalilimutan yung i-exercise yung ating pananampalataya. Kasi the more you exercise yung pananampalataya, the more yung pananampalataya mo ay lalago. Amen. Napakaganda. Dahil nais ng Diyos yung pananampalataya natin ay yung ma-please natin ang Panginoong Diyos. Mapasaya natin. Kaya He is the source of faith. Kaya dahil siya ang source, gusto ng Diyos na pasayain natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya sabi niya dito, na sa verse 6 ng Hebreo 11, Pastor. At kung walang pananampalataya, hindi maaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Kaya ang main priority ng pananampalataya yung masigasig tayo na maghanap sa Diyos. At kung yun kasi yung nagbibigay sa atin ng pagkaunawa para yung totoong pananampalatay ma-develop sa atin na walang pagdududa, ang gawin natin, pasayain natin sa Diyos, ang Diyos sa buhay natin, sa pamagitan ng ating pananampalataya, sa pamagitan ng ating paglapit sa Diyos, at sa pamagitan na yon ay tayo ay talagang magkakaroon ng totoong pananampalataya sa Diyos. Kaya kailangan mong paniwalaan. Kailangan mo talagang tanggapin na ang ating Panginoong Diyos, siya ang pinanggagalingan lahat. At doon, namomotivate tayo na tayo ay mas lalong sumasampalataya na siya yung magbibigay sa lahat
ng ating pangangailangan. Pastor Joles, Pastor Ruben. Minsan sa pambuhay natin, buhay Kristiyano, meron yung doubt. Mm-mm. Yun yung doubt. Yan yung pumapatay yung paglalago ng pananampalataya. Di ba? Kaya kinakailangan yan. Then, how can we overcome the doubt? Kasi yun, minsan, yun yung nagtitrigger na pag ikaw ay nag-doubt, then, ang susunod dyan, affected yung pananampalataya mo. No, paano natin i-overcome yan? Maganda may mga expression sa Bible na ito ang mga sabi. Na unahin natin, yung sa Lucas, Marcos 9:24. Unahin natin Marcos doon sa 9. Lucas 24. 9:24. Agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, "Nananampalataya ko, tulungan mo ako, ang kawalan ko ng pananampalataya." Ito yung kwan naalala niyo yung Ama. anak na namatay. Mm-mm. Then, ang sabi ng Panginoon, Lord, I believe. Naniniwala naman siya. Pero anong sabi niya? Help my Unbelief. unbelief. Ito minsan yung pumapatay doon sa pananampalataya Mm-mm. yung unbelief. Kaya, ipanalangin po natin na yung ating doubt ay matanggal sa atin. Kagaya yung panalangin ng Father, Lord, help my unbelief. Now, another ay doon sa Lucas 17:5. Mm-mm. The same expression, pero iba rin yung pagkasabi niya. Luke 17:5, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Kanina doon, sabi doon sa Ama, help my unbelief. Ito naman, yung mga disciples, they have been with Jesus, nakita nila yung miracle, ano pa yung mga nakita nila doon? Yung mga pangyayari na extraordinary. Pero anong nangyari sa kanila? Increase our faith. Ang hingin nila sa Panginoon ay increase our faith. So, for you to grow doon sa ating pananampalataya, natitignan po natin, una po doon na ang una doon ay is hearing from the word. Then second, para lalago yung pananampalataya natin, ipanalangin natin na God will remove May unbelief. our unbelief. Then yung third, increase. Nakita niyo yung process. Una doon, to grow our faith is kinakailangan na magkaroon tayo ng the muscle of faith. Then, pangalawa doon, remove the unbelief. Then third, we increase our unbelief para yung pananampalataya po natin ay lalago po diyan. Kasi sabi ni Pastor Gaspar kanina, without faith, we cannot please God. God. Kaya napakaganda. Saya ibig sabihin yung pananampalataya natin, may kasamang pagsunod. Kasi yung pananampalataya na walang pagsunod, alam na natin. Patay. Pero sinasabi nga dito, dahil gusto nating magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto nating magkaroon ng Diyos na tapat sa atin. Kaya sabi niya sa Revelation chapter 14, verse 12, Pastor Joles, pakibasa, na kailangan yung may kaakibat na pagsunod sa ating pananampalataya para marating natin yung nais ng Diyos sa buhay natin. Narito ang panawagan para sa pagtitis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at umahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Kaya ito yung combination ng totoong manampalataya. Yung may ispiritong pagsunod. Alam mo, naalala mo sa Lucas chapter 18, yung karanasan ng isang mayamang ruler. Nung nagsasabi, Panginoon, paano ako makakaroon ng buhay na walang hanggan? Sa Luke chapter 18 yon, Pastor. Verse 18, nagtatanong siya kung paano magkaroon ng kaligtasan. Ano ang tugon ng ating Panginoon Jesus? Bakit ka magtatanong sa akin? Isa lang ang mabuti kung gusto mong makarating. Kailangan mong sundin ang mga utos. At sabi ng binata, nasunod ko na lahat.
Panginoon, mula pa kapag kabata, ano ang tugon ng ating Panginoon Hesus? Sabi niya, dahil nakita niya na maraming mga kayamanan, ano ang sabi niya ng ating Panginoon Hesus? Sabi niya ay umayo ka at ipagbili mo lahat ng mga iyong ari-arian at ibigay sa mga dukha. Then, sumunod ka sa akin. Yung salitang sumunod, yun ang pananampalataya. Ibig sabihin, kahit sumusunod ka na wala kang pananampalataya, ibig walang kabuluhan yun. Kaya sinasabi niya sa Revelation 14 verse 12, sino mang sumusunod at may manampalataya, yun yung mga tinatawag nilang mga saints, yung mga na-process of sanctified people of God. Kaya sinasabi dito sa lection natin na ang pananampalataya na may pagsunod ay ito yung nais ng Diyos na magkaroon ng bawat isa sa atin, Pastor, para lumago tayo, ma-process tayo sa ating Panginoong Diyos sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Mula doon sa narinig natin na inyong sinabi, nakita natin na ang pananampalataya, it is not static, kundi it is a growing journey. Ito ay parang lumalago, naglalakbay mula sa small seeds hanggang sa big trees. Ganito yung pananampalataya natin sa Panginoon. At mangyayari ito if we are stay connected with the words of God. Yung sinabi natin kanina na kailangan tayo ay grounded in the word of God upang lalago ang ating pananampalataya sa ating buhay. Okay, tayo dadako na sa panghuling bahagi ng atin pong pinapag-aralan. Christ-like faith, the highest expression. Pastor Marvin? Pero pang mahirap i-describe ito. Christ-like faith. Christ-like faith. Ngunit, tingnan po natin na ano ba para ma-distinguish natin ito. Paano ba i-describe ni Pablo doon sa kanyang concept ng pananampalataya? At paano dinescribe naman ni Santiago yung kanyang concept doon sa pananampalataya? So magkaibang kaisipan ito. At doon po kay Pablo, yun ay faith alone. Faith alone. Pero kay James naman, faith is never alone. Faith without works is dead. Ano bang pinagkaiba niyo? Now, ito ang masusupungan doon sa Santiago 2:17. Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Kaya pag titignan natin, so ito yon. Si Pablo, sinasabi niya na yung pananampalataya is that we are saved. Pero kay James, yung pananampalataya naman ay pinapakita as evidence. Yun ay bunga. Then in the mind of Paul, faith is rooted in salvation. But in the eyes of James, faith is the fruit of salvation. So, ito hindi sila nagkukontra. Kaya ang sabi ni James doon ay faith without works is dead. Kaya ang pananampalataya pala na Christ-like faith, ayon ang buhay na pananampalataya. Pag sinabi natin na buhay na pananampalataya, ay it is a demonstration. Pakita mo dapat. It is a demonstration. Dapat makita. Hindi mo itinatago yan. At yung pagpakita niyan is still we follow God's commandments. Kasi sabi mo, may pananampalataya ka, hindi ka naman sumusunod sa kautusan. Dead pa rin yun. So, ang pananampalataya na tinuturo ni Kristo sa atin ay ito yung nagliligtas, ngunit ito rin yung may bunga. That they complement each other, na hindi sila nagko-contradict. Kaya kinakailangan yan na yung pananampalataya ay
it will move us to act that we are in the side of God. Yeah, kaya kinakailangan yun mga minamahal na kapatid na yung pananampalataya ay dapat makita na mayroong bunga. Na the moment na walang bunga, maliwanag yon ang sabi doon, patay. Kaya napakaganda na yung pananampalataya pala ito. It crosses the barriers. Na kahit anong klase ang pananampalataya, anong klaseng tao, anumang bagay, dahil sa totoong pananampalataya, gigibain pa lahat ng mga barriers. Dahil ang idudulot ng pananampalataya ito ay may bunga. Dahil dito sinasabi dito sa Matthew 15, sa leksyon natin, Pastor, Matthew 15, verse 21, dito sinasabi nitong karanasan ng ating Panginoong Hesus. May isang babaeng kaniniya na mula sa lupaing iyon ang lumabas at nagsimulang sumigaw, "Mahabag ka sa akin, o Panginoon, anak ni David. Ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo." Ngunit hindi siya sumagot sa kanya kahit isang salita. Lumapit ang kanyang mga alagad at pinakiusap sa kanya na nagsasabi, "Paalisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya at sumusunod sa hulihan natin." Verse 28. Verse 28, nang magkagayoy sumagot si Jesus at nagsabi sa kanya, "O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyayari sa iyo ang sinasabi mo," at gumaling ang kanyang anak sa oras ding iyon. Na ibig sabihin yon, yung pananampalataya yung babaeng yon, bagamat yung hindi magkakaisa sa kultura, tradition, ito pala yung gagamitin ng Panginoong Diyos para gumawa ng mga miracles after miracles ng isang tao, para sa ganoon ay mag-uumpisa din ang kanyang pananampalataya tungkol sa ating Panginoong Diyos. Kaya it crosses barriers. Hindi limitado ang pananampalataya to cross culture or tradition or other background. Kaya dinidemonstrate niya dito na yung pananampalataya is an extraordinary faith na kailangan mag-response tayo. Kasi kung hindi tayo mag-response sa pamagitan ng pananampalataya, itong babaeng itong kaya ay magagamot kaya yung kanyang anak. Ang hinihintay lang ng Diyos, yung tugon niya, kung mananampalataya ka ba na kayang gawin ng isang bagay na milagro sa harapan ng Diyos. Kaya dito sinasabi niya, mga kaibigan, na ang ating pananampalataya, ito sana yung gawin natin to break any barriers para maibigay din natin sa iba tungkol sa ating Panginoon Hesus. Pastor Jules, Pastor Marvin. May isang tanong sa Bible at siguro ito ay relevant na hindi lang ako, hindi lang kayo, yung makinig ay pwede na lang sagutin. When it comes to faith, ito ay masubukan sa Luke 18 verse 8. Anong Luke. sabi doon? Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Yan, yun ang tanong na dapat na sagutin ng bawat isa. Kasi pinag-aralan natin dito, pananampalataya, having faith. Kaya ang tanong dito ni Lucas ay, when the Son of Man will come, makakasumpong siya kaya ng pananampalataya? Anong klaseng pananampalataya yun? Yun ay pananampalataya na gaya ng ating Panginoong Jesus. It is a Christ-like faith. Kasi yan, pagtitignan natin na yung tanong na ito ay very relevant ito eh. Kasi hindi naman sabihin na when the Son of Man will come, how many hectares of land? How many money you have in the bank? Hindi yun ang tanong eh. Ang tanong dito ay pag ang anak ng tao ay darating,
masusumpungan ba niya ang pananampalataya? Kaya yung pananampalataya na yan, ang pananampalataya na nagliligtas. Kaya relevant ito na sa araw-araw nating pamumuhay at para lalago yung ating relasyon sa ating Panginoong Hesus, dapat kinakailangan din natin na yung pananampalataya ay may reality check. Naalala nyo yung ating pinag-aralan ng una, yung first lesson, mayroong reality check. Ano yung reality check? When the Son of Man will come, makakasumpong ba siya ng pananampalataya sa lupa? Check or not? Yan, yun ang reality check na ating makikita sa ating pag-aaral, Pastor Julius, Pastor Gaspar. Kaya nga doon sa banal na kasulatan na sa Proverbs 27 verse 1, sinasabi doon na wag mong ipagyabang ang buhay mo dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin sa isang araw. Kaya ibig sabihin, kahit araw-araw, ang Diyos masusumpungan kaya ang buhay natin na tayo ay nanampalataya sa araw-araw. Dahil hindi naman natin alam ang buhay natin. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Pero ang tanong yun na idudugtong ko, sa araw-araw ng buhay natin, ay may masusumpungan kaya ng Diyos na mayroon tayong pananampalataya sa Kanya. Okay. Dito sa bago yung binasa kanina na talata sa chapter 18, meron tayong binasa kanina dito sa chapter 17 na verse 5. Nadagdagan mo ang pananampalataya namin. Ang nakita ko dito na background lahat ng mga tekstong ito, kung bakit ito yung karanasan na sinasabi ng mga alagad, ay yung atin sanang pananampalataya ay kagaya ng pananampalataya ng ating Panginoon. Kung ating pag-aralan itong chapter 17, binabanggit dito, yung pananampalataya na kayang magpatawad. Yung pananampalataya that is always grateful na sinasabi dito, na kahit sa panahon ng sakit ay kaya mong magpasalamat sa Panginoong Diyos. At yung pananampalataya sa verses 26, 27, 28, 29 at 30, faith that prepares, yung panahon na kung saan sa antediluvian ay hindi sila nakahanda dahil kulang sila ng pananampalataya kahit na 120 years na nangaral si Noe ay hindi pa rin sila naniwala. Kanya makakasumpong kaya ng Panginoong Diyos ng ganong pananampalataya. Yung ating goal is Christ-like faith. Ito yung ultimate goal ng bawat isa sa atin. So, at the scale of 10 being the highest and 1 is the lowest, nasan kaya yung ating pananampalataya ngayon? Para pagdating ng Panginoon, masusumpungan niya kaya yung pananampalataya na kagaya ng ating Panginoong Jesus. Yan yung Juan Pastor Julius, personal question na tayo, ako lang ang makasagot. Kayo lang ang makasagot. Kaya nga, maganda yung ating lesson. Pag ikinukunik mo yan, sabi ko kanina, mayroong reality check. Na yung pang aking pananampalataya ay pananampalataya ba na nagpapatawad? Pananampalataya ba na marunong magpasalamat anuman ang circumstance? Pananampalataya ba na naghahanda ng mga tao sa muling pagdating niya? So ito yung mga klaseng pananampalataya na sulat mo dyan sa chapter 17 and 18 ng Luke. Then nung nagtapos siya, yun yung tanong niya, yung binasa natin kanina, na when the Son of Man will come, makakasumpong pa siya ng pananampalataya. Kaya nga sa ating pong pag-aaral, yung una kanina, pag tinignan natin na Pastor Julius, given faith, ito ay pananampalataya na marunong magtiwala sa ating Panginoon. Then, yung growing faith, ito rin ay pananampalataya na dependent doon sa mga promises ng ating Panginoong Hesus. Dapat yun, kinakailangan yun. Saan ba nakaapak yung pananampalataya ko?
So dapat nakapagyan doon sa mga pangako ng ating Panginoong Jesus. Kasi pag wala yung mga pangako niya yan, saan ko hugutin yung pananampalataya ko? O saan naka-base yun? So doon sa promises ng Panginoon na nandun yun. Kaya sabi niya, help my unbelief, increase my faith, then paluguin mo ang aking pananampalataya. Marami po dyan. Then, pag titignan po natin yung pangatlo doon na Christ-like faith, yung ating pananampalataya, faith should act in obedience. Hindi yung, kaya sabi mo kanina, Pastor Julius, yung static, hindi yun. Dapat yung ating pong pananampalataya, dapat yun marunong sumunod. Kasi pag hindi yun marunong sumunod, sabi mo, mayroon akong pananampalataya sa Panginoon, lumalabag ka naman sa kanyang kautusan, paano magiging kwan genuine na pananampalataya. Kaya maganda po ito ating pong pinag-aralan na kinakailangan day after day in our Christian existence, yung pong muscle ng ating pananampalataya ay day to day na didevelop po natin yan sa pamamagitan sa ating karanasan sa ating Panginoong Jesus. Yan na yung binanggit kanina ni Pastor Gaspar sa Revelation 14:12. Those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Kaya dahil yon, huwag tayong magmadali sa ating paglago, kundi ito sana ito ay matitikman natin ng masarap na bagay, masarap na pamumuhay natin na mayroong pananampalataya sa Diyos. Dahil habang tayo nabubuhay, yung ating pananampalataya ay tumitibay, lumalago, at talagang yung pananampalataya natin hanggang maabot natin yung adhikain ng Diyos na gustong ipaabot ng Diyos sa atin yung totoong katwiran niya at yung totoong pananampalataya natin, pananalig natin sa Kanya sa araw-araw ng ating buhay. Amen. Okay, napakaganda yung atin pong naging pag-aaral mula sa ating 3 punto na pinag-aralan. Given faith, growing faith, and Christ-like faith. Sana po ito'y magiging karanasan ng bawat isa sa atin habang tayo naglalakbay patungo sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Bago tayo magtapos ay makakakinig tayo ng isang awitin at pagkatapos silingin natin si Pastor Marvin Diaz na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. Nakatingin sa langit, nalilito, isip ay gulong-gulo. Ang mga problema bumabalot na sa aking mundo. Kaibigan ko, kasama mo ang Diyos, hindi ka iiwanan sa iyong paglalakbay. Kung napapagod, ika'y Kanyang ipapasan. Kay sarap isipin, may nagmamahal na tunay. Ang buhay natin, hindi lahat puro kasiyahan. Minsa'y natatakot, hindi alam ang patutunguhan. Kaibigan ko, kasama
may nagmamahal na tunay. Bakit hindi mo subukan? Pinto ng puso mo'y pagbuksan. Ilahad na ang bigat ng iyong kalooban, kaibigan. Hindi ka nag-iisa, kaibigan ko. Kasama mo ang Diyos, hindi ka iiwanan sa iyong paglalakbay. Kung napapagod, ika'y kanyang ipapasan. Kay sarap isipin, may nagmamahal na tunay. Kay sarap isipin, may nagmamahal na tunay. Tayo pa ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat na kayo ang may akda ng pananampalataya. At ang aming pananampalataya palagi pong nakatuon po sa inyo bilang aming tagapagligtas. At ang pananampalataya po ito, tulungan niyo pong lumago. At ipinapanalangin po din namin na tanggalin niyo po ang aming unbelief. Nawa, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya hanggang ito ay lumago at magkaroon po ito na bunga at dynamic relasyon po sa inyo. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, mga minamahal, at muli amin po kayong inihikayat sa susunod na edisyon ng ating programang Oras ng Pag-aaral. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.